masyado ang dagdag na oras, pero God can pause, rewind, even extend time. But hindi ibig sabihin na gagawin niya ito araw-araw sa lahat ng sitwasyon. And how we should respond, God can extend, di ba? Pero ang responsibility natin gamitin na maayos ang bawat oras na binigay sa atin ng ating Panginoon. So, yun na po, Pastor. Doon po tayo na ano po last week po. Thank you, Lord po. Hello. Yes, salamat po mga kapatid, no? Nandito na tayo. Hello, good evening, Brother Yul, Sis Ma. Yes, Sister Grace, good evening. Oh, Hello, Sis Ruth, Sis Good Reg, evening, Pastor. Ninang Ellen, ayan, Brother JB. Nasa ano po tayo? Time management. So, ano pong sa Roman numeral number 5, ano yung relationship ng ating Diyos sa time management? So, kanina nag-review, si Lord ang nagdadagdag, kaya niya rin ibalik ang oras, kaya niya rin pahintuin ang oras. Pero, syempre, wag nating expect na sa panahon natin, gagawin pa rin yun ng Diyos. Kaya niyang gawin yun, pero hindi na ito yung parang makikita natin na normal para sa mga pinili niya, sa mga tao. Ang kailangan nating gawin ay i-manage ng maayos yung ating oras. Lord, balik mo nga yung oras ko, yung mga nasayang ko sa mga ginawa ko dati. Hindi na ibabalik yun, nawala na yun. Kaya kailangan, ang gustong gawin ng Panginoon, matutunan po natin i-manage ang ating oras. So, una, letter A, only God can manage time. Pero, letter B, God set the example for us of time management. So, hindi naman po tayo hopeless kasi pinakita ng Diyos kung paano niya minanage ang oras. Kaya ito po yung napakagandang halimbawa na ating tularan. So, number 1, paano niya po minanage ang kanyang oras? God established a 7-day work cycle. Di ba? Ngayon, Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Saturday, 7-day cycle yan. Pero kung babalikan po natin Genesis 1 and 2, ang 7-day work cycle, 6 days magtatrabaho, isang araw pahinga. So, hindi po yun random. Nung ginawa niya ang bawat kanyang nilikha, hindi niya po ginawa yun na tsambahan. Meron pong structure, di ba? From day 1 to day 6. Alam niya po kung ano yung kanyang ginagawa. So, ganoon din sa ating buhay, meron tayong 6 na araw na pagtatrabaho at isang araw ng pamamahinga. So, isa rin pong magandang paalala sa atin yung araw ng pamamahinga. Hindi tayo ginawa ng Diyos para magtrabaho ng 7 araw at walang kapahingahan. So, yung healthy life and yung magandang time management, kailangan alam natin yung time for work and time for rest. So, kapag tayo ay nababurnout, isa sa mga baka nami-miss natin is yung kapahingahan. Pag nagpapahinga tayo, hindi naman po yung katamaran. No? Lagi natin inuulit yan. Actually, nag-i-invest tayo. And we are trusting the Lord. Na Lord, papahinga ako, wala akong gagawin, pero alam ko gumagawa ka. So, kung ang Panginoon nga, di ba? Nag-off siya ng isang araw eh. Di ba dapat tayo din? So, huwag tayong magigilty kapag nagkaroon tayo ng pahinga. At ganoon din, yung 6 na araw, trabaho, paggawa. Number 2, God had a special focus for each day. So, una, general, 7-day work cycle, 6 days work, 1 day rest. Pero meron siyang special focus for each day. Hindi niya po ginawa lahat sa isang araw. So, ganoon din sa buhay natin, di ba? Pinag-usapan natin yung notebook, organize natin. Hindi mo naman gagawin niya sa buong araw lahat. Minsan, weekly, monthly. Meron pong clear purpose ang Panginoon kung ano ang gagawin niya sa day 1, day 2, day 3, day 4. Merong focus. So, ganun sa buhay natin, napakahalaga na meron tayong focus every day. Wala pong mahirap kasi kapag lahat ay priority mo. When everything is your priority, ang totoo niyan, wala ka talagang priority.
Pero kapag nakita niyo sa buhay niyo, sa pagma-manage ng time, meron kang binibigyan ng oras, meron kang hindi binibigyan ng oras, merong maraming oras, meron kaunting oras, ibig sabihin meron ka ng priority. Pero kapag sa buhay ng isang tao, lahat priority niya. Pag ganun, ang gagawin mo, importante lahat ito gagawin ko. Kailangan ko 'tong gawin lahat kasi importante ito. Naku, ang totoo nun, wala siyang priority. Sa buhay natin yung pagiging busy po 'no, hindi ibig sabihin tayo ay effective or efficient in the kingdom of God. Kailangan magkaroon tayo ng clarity sa ano ba yung priority natin. Ibig sabihin malinaw dapat kung ano yung mga mahalaga, importante sa ating buhay. Hindi lahat kaya nating gawin. 'Pag lahat ay sinabay-sabay nating gawin, wala tayong matatapos. Merong tao magaling sa multitasking pero mas naniniwala ako nagiging, maganda, effective, mas powerful ang result kapag naka-focus tayo sa isang gawain. Pangatlo po, so si Lord merong 7-day work cycle. Pangalawa, merong special focus. So tingnan niyo po kung ano po yung dapat lang nating i-focus. Pangatlo, God prioritized the sequence of His work. So yung pagkakasunod-sunod, pag sinabing sequence, di ba sa kanta? Intro, verse 1, verse 2, chorus, bridge, chorus. Pag sinabing sequence, sabihin may order. Nung ginawa ng Diyos ang langit at lupa, lahat ng bagay, kasama ang tao, hindi niya ginawa muna una yung tao. Pang-anim na araw nga yung tao, di ba? May sequence yan eh, may pagkakasunod-sunod yung paggawa ng Diyos. So, kung titignan po natin, talagang pinaghandaan din ng Diyos. Ang isipan ng Diyos, prepared siya sa kung ano yung dapat na mauna. Hindi yan biglang, ito na muna, pangalawa na to, pangatlo. Although, syempre, nagkakamali din tayo. Pero ngayon sa buhay natin, tingnan natin yung mga nauuna na hindi dapat unahin. Sometimes we major the minor and we minor the major. So let's do things in order, in the right order. So tingnan po natin sa ating buhay, Lord, ano ba yung mahalaga sa buhay ko? Ano ba yung dapat kong unahin talaga? Meron po ba akong mga ginagawa ngayon na hindi ko naman dapat unahin at may mas mga mahalaga pa yan? Praise the Lord sa mga nag-send na ng testimony ha. Praise the Lord. Kung tapos na. Pero kung hindi pa tayo nakakapag-send ng testimony pero nakakapag-social media tayo, wala tayo sa order. Importante yun. Unahin natin yung gawain ng Panginoon. Kung meron tayong time sa panonood ng mga series sa Netflix pero hindi pa tayo tapos mag-devotion, teka, walang order yung ating buhay. So, examine our life. Kasi totoo, kapag hindi mo na una yung mahalaga, magkakaroon ng struggle sa buhay mo. Di ba? At tayong mga Pilipino, ang galing natin dyan. Kung kailan deadline, tsaka lang natin gagawin. Tama po ba? Ganun naranasan natin mga Pilipino sa pag-aaral natin. Pero ang totoo, pwede mo namang gawin agad. Pero kung kailan yung deadline, tsaka pa lang din gagawin. Kaya na-stress tayo, nag-struggle tayo. Alam nyo, para hindi tayo ma-stress, hindi tayo mag-struggle, i-prioritize natin yung mga importanteng bagay. Nung yung isang araw, nagluto na ako ng ulam, naka-prepare na. Sabi ko, magsaing na kayo ha. Bibili lang ako. Pagbalik ko, nakasaing na kayo ha. Alam mo, pagbalik ko, naku, hindi pa nakasaing. Naranasan niyo yun? Yung luto na yung ulam, ready ka nang kumain. Ang haba nung pagluluto, di ba? Parang ang tagal magsaing Yung gutom na gutom ka na. Kasi, hindi na ayos yung order. Kaya, may struggle. So, si Lord, yung pagkakasunod-sunod from day 1 hanggang day 6, ano po yan, hindi yan random. Talagang yan ang gustong gawin ng Panginoon. No, yan yung time management. So, in-establish na yung 7 araw ng trabaho, 6, tapos isa pahinga, may focus sa kada araw.
may sequence, may pagkakasunod-sunod. Pang-apat, ito mahalaga. Sa time management natin, apply natin sa buhay natin. God evaluated His work. Sa life management po natin, no, sana kahit hindi ko kayo tanongin, i-evaluate niyo yung sarili. Time management, life management, organization. Organize ba ako, Lord? Namamanage ka ba ng maigi yung time? Paano in-evaluate ng Diyos? Tinignan niya yung kanyang gawa eh. Lagi niya sinasabi, God said, God saw, He created, and it was good. Lagi niya sinasabi, and it was good. Nung ginawa niya yung tao, it was very good. So, ibig sabihin, nung ginawa ng Diyos ang mga bagay-bagay sa mundo, nung in-evaluate niya, aba, maganda. It was good. Kailangan siguro tayo, muna tayo, mag-post. Evaluate our whole day. Lord, bago ako matulog, I want to evaluate my whole day. Nagamit ko ba yung oras ng maayos? Nagawa ko ba yung mga importanteng bagay na dapat kong magawa muna? Paano ko ginamit yung 86,400 seconds? Masasabi ba natin, Lord, it was a good day. Ganda ng mga nagawa ko ngayong araw. On the other side, kapag nasabi natin, Lord, parang hindi yata naging maganda yung araw ko. Alam niyo, isa sa mga ibig sabihin niya, dami tayong nasayang na oras. Hindi natin nagawa yung dapat nating gawin. Evaluate po natin yung ating araw. You take time to review your life, your work, your habits, yung growth natin as we declare this year. Yan ang goal natin. Personal growth and discipleship. Lord, lumago ba ako? Mag-reflect po tayo kung nag-i-improve tayo. Di ba sinabi ko nga yan sa inyo? Kaya napakahalaga ng evaluation. Huwag tayo magalit kapag tayo na-evaluate. Kasi kaya tayo na-evaluate, gusto tayo mag-improve. Kasi ang isang bagay na hindi natin na-evaluate, hindi mag-improve po yun. Kapag hinayaan lang natin, puro lang tayo gawa, hindi natin makikita kung, teka, maganda ba yung ginagawa? Kung ano yung na-evaluate sa buhay natin, nag-improve yan. Kaya evaluate natin yung ating time management. Makikita mo, mag-improve yung time management. O yung isang kapatid natin, nag-share sa akin. Sinulat niya, sinend niya yung mga sinulat niya. Pastor, para effective, ang ganda. Pag nagiging maayos yung kanyang araw. Kailangan na lang consistency. So, napakahalaga po ng evaluation. At kung medyo bagsak ang araw natin, bagsak tayo sa evaluation, aba, bumangon tayo, magbago tayo. Mag-improve po tayo. Kasi diyan natin makikita kung lumago nga ba tayo. No? Kasi ang Panginoon, sinabi niya, it was good. It was very good. So, pagkatapos niyang evaluate, number 5, God worked with a stated goal in mind. May goal ang Diyos. Yung creation, paggawa niya sa lahat, intentional. Nung ginawa niya mga bagay, talagang gusto niya pag ginawa niya, maganda. May direksyon. Maayos ang pagkakagawa. And in our time management, we also need to have a stated goal in mind. May project tayo sa ministry. Maging intentional tayo. Kailan natin tatapusin tong project na to? May pinapagawa sa akin si Lord in my ministry. Kailan ko tatapusin ito? Hindi pwedeng kung kailan lang may oras. Ay, tatagal na tatagal yan. Meron tayong testimony, binigyan tayo ng deadline. Nagawa natin? Kailangan merong may goal in mind. Kailan natin gagawin? Kailan natin sisimulan? Ano po yung mga goals natin, mga gusto nating mangyari for this month, for our ministry? Ayan. So, meron po tayong events this coming May, Mother's Day, and Family Day. So,
So, we're praying. Siyempre, may Mother's Day event, may place na tayo, may program tayo, meron tayong people. Siyempre, mag-invite. Family Day. So, pinupuno mo yung mga letter P. May place, may program, may people. So, yun yung goal eh. Pupunuin mo, checkan mo na lang yun kung nagagawa natin. So, kailangan po meron tayong goal. Hindi po yung basta-basta mangyayari. We need to be intentional in doing what God wants us to do. So, sa time management, ang ginawa ng Diyos, meron siyang goal. And then, last, number 6, God provided for routine maintenance. Ito maganda. Maintenance of that which He had done. Nung ginawa niya po ang lahat, si Lord din ang nagsusustain. Ibig sabihin, nagpapanatili. Yung mga ginawa niya, meron siyang sistema kung paano mananatili at kung paano magpapatuloy. Kasi kung makikita natin po, no, yung ulan, di ba, bumabagsak yan eh. Anong process yan, mami? Pagbagsak sa lupa, mag-iipon, mag-evaporate, condensation, precipitation. Nakikita mo, tuloy-tuloy, umiikot eh. Science. Yung earth, yung sun, kung paano uikot-ikot, tuloy-tuloy, nasusustain. Tuloy-tuloy, hindi lang bastang gumawa, hindi lang bastang nagsimula ang Diyos sa paggawa. He also sustains His creation. I think it was Hebrews chapter 1. He sustained the universe by the power of His word. Ang buhay natin dapat hindi lang magaling sa simula. Kasi pag puro tayo simula, wala tayong matatapos. Wala pong tumakbo na puro simula at nakatapos. Nasa na tayo sa journey natin, sa discipleship. Nasa na tayo sa ating personal growth. Lord, nagsimula ako, nakapag-step 1 na ako, 1, 2, 3, 4. Part 1, 2, 3, 4. O, sunod na, step 2 na. So, nasa step 2 na siya, magpatuloy na siya. Maganda, nakakapag-discipleship 1, discipleship 2, hanggang 12 yan eh. 24 lesson yan, meron pang second part. Pagkatapos to, nakakapag-small group na rin yan. Tapos tumutuloy-tuloy na yan, nagiging part na siya ng cell group. Nag-MC, nagpe-pray. Minsan siya na yung nag-handle ng small group, and then ayun na, magra-rise up na yun. In all areas of life. Maintenance, yan po yung tawag dyan. It keeps it keeps things alive. So, parang sa sasakyan, kailangan maintenance para laging nagagamit, tuloy-tuloy, mahaba ang buhay. Kailangan lagi nag-change oil, dapat tinitingnan yung brake pads, mga may sasakyan. O para sa sa katawan natin. Gusto ba natin maging healthy tayo? Kailangan din may maintenance tayo. Yung tamang pagda-diet, tamang exercise, hindi lang po yan 1 week, tuloy-tuloy na yan. Ganun din sa character development. Diba? Paano natin ma-maintain? Kung tayo may problema tayo sa puso, sa isipan natin, marumi puso at isipan natin, i-maintain natin yung panalangin, pagpupuri, pasasalamat, pagpapasako, pagpapakumbaba, pagbabasa ng Bible, pagdi-devotion. Ang dami! Alam niyo, makikita niyo, made-develop yan. Kasi pag huminto tayo, doon, nagsisimula na naman. So, ang sinasabi rito sa creation from Genesis 1 and Genesis 2, napakaganda po ng pagmamanage ng Diyos ng oras. No? Hindi lang busy ang Diyos eh. Kung baka makita natin, may order, may sequence, o yung pagkakasunod-sunod, intentional ang Diyos sa paggawa, in-evaluate ng Diyos ang kanyang gawa, at hindi lang yun ha, talagang mine-maintain niya yung kanyang ginawa. Ganda? Thank you, Lord. Pakibasa nga, kapatid. Sister Grace, Psalm 90 verse 12. Mga awit chapter 90 verse 12. Sige. Sister Michelle, Ephesians 5:15 hanggang 16.
And Mami Ading, ano po, pakibasa po yung Colossians 4 verse 5. Letter C na tayo. Sister Grace, pakibasa. Mga Gawa, chapter 90, verse 12. Sabi po dito, dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Amen. Alam niyo yan, di ba, Sis Grace? Naririnig mo yan sa mga sermon natin saan? Saan, sis? Nagamit natin yan eh. Sa mga wake service. Diba? Sino sumulat niyan, sis? Naalala mo ba? Si Moises. Ilang taon siya? 120. Pero ang sabi niya, Lord, bigyan mo kami ng wisdom para mabuhay kami. Kasi ang buhay namin maiksi lang. Para kay Moses, yung 120, napaka-iksi. Pag sinabing numbering our days, hindi po bilangin, no? Kung ba kailangan maisip mo na maiksi ang buhay, kaya dapat mabuhay tayo na may karunungan. Gaya ng ginawa ng Diyos, may wisdom siya sa kanyang ginawa. He is wisdom himself. Naging intentional siya sa paggawa. Merong priority. Konti na lang po ang ating mga taon dito sa mundo. Hindi na mahaba yan, mga kapatid. One night, no, meron akong nakausap na youth natin. Tinanong ko siya kung ano yung gusto niyang maging. Tinanong ko siya kung sino yung anong klaseng babae gusto niyang mapangasawa. Sabi ko, kailangan maging i-prepare mo yung sarili. And tinanong ko kung kailan siya mag-aasawa. Bumilang, 11 years. Aba, akala niya mahaba pa, pero maiksi lang po yun para ipaghanda ang kanyang sarili. Paano ba ang talagang buhay pag-aasawa? Maiksi lang po ang buhay. Kaya wag nating sayangin ang mga bagay na wala namang masyadong halaga. Hindi naman nakakabit sa purpose ng Diyos sa ating buhay. And also, pag sinabing kaunting buhay, di ba, kailangan makita mo rin yung mga bagay, minsan mga tao na nagde-drain sa buhay mo. Iwasan niyo yung mga tao na, alam mo yun, hindi ka lumalago pagkasama mo sila. Nanghihina ka, napapalayo ka sa Diyos, nagkakasala ka. Alam nating mga Kristiyano yan. Nung wala pa tayo kay Lord, marami tayong kaibigan na ganyan. Pero nung na-kay Lord na tayo, ang totoo, nabawasan na di ba? Hindi nga lang nabawasan, talagang hindi mo na sinamahan o iniwasan mo na kasi alam mo, madidrain ka lang doon. They are life drainers or time waste, ano ba yan? Drainers. Huwag tayong manghinayang. Kundi ilagay natin ang oras, ang buhay natin sa mga bagay na kung saan makapagbibigay paglago sa pagkakilala natin sa Panginoon. Heart of wisdom teaches numbers our days. Siyempre, pag inalis mo yung oras mo doon, makakapagbigay ka ng may sobra kang oras. Di ba kanina sinabi, pinag-aralan natin sa review kay Sinoki. Gusto mo mag-save ng time? Gusto mo marami kang oras? Eh, pare-pares lang 24 hours tayo. Gusto mo mas madagdagan yun? Kailangan i-manage mo yung maayos yung oras. Makikita mo marami pang natira. So you can make more time, more room for our Lord every day. You can have more time with your family. You can have more time in your ministry. Alam mo, pag ganyan, may wisdom tayo. Kasi syempre, yung oras na yan, hindi na natin mababalik. Kaya nga, mas mahalaga sa pera yan. Meron lang, alam nyo, medyo pili na rin yung mga pagkakataon na natatapos ko yung isang movie. Naantok ako. Tsaka medyo pag mabagal ng pacing, hindi masyadong action, kwento-kwentuhan, walang masyadong aral, hindi ko na pinapanood. Pero one time, siguro, hindi ko kayo ni-encourage, pero maganda kasi. Magandang aral. Yun yung mga nakikita ko. Meron mga bata na nanonood sila sa Netflix. Sabi ko, ano natin? Sige, banding tayo, nood tayo. Pero totoo, hindi ko alam kung matatapos ko yung movie na yun o hindi. Pero pinanood nila ako, sabi niya, Dad, panoorin mo itong Kashiro.
Meron na kayo noon? Cash Hero. Napanood nyo na yun? Sino dito nakapanood na? Hindi nyo pa napanood, no? Cash Hero. Sa Netflix yan. Meron siyang power. Malakas siya. Kaso yung power niya, malakas siya kapag marami siyang pera. Pag wala siyang pera, realidad di ba? Pag walang pera, mahina siya. Minsan yung mga tao ganyan, no? Pag walang pera, walang lakas, yun ang hina. Tapos may nakilala rin siya mga superhero. Kapag may alak, ang lakas, tumatago sa pader. Kaso pag hindi nakainom ng alak, nako, walang power. Kumbaga doon nagagaling yung power niya. Totoo ako kasi nangunguusap sa buhay. Yung isa naman, ang power niya, ano siya, talagang nakaka-control siya ng mga bagay. Kapag busog siya, kumakain siya. So bago siya gawin yung isang bagay, kailangan kumain siya ng marami. Pero may mga tao, pag walang kain, di ba, mahina. Yung isa doon, napansin ko, ang power niya, ibalik yung oras. Travel time, pero 1 minute lang. Pero sabi niya, totoo, kapag ginamit mo yung power na yan, mababawasan din yung oras. Makakabalik ka sa oras, masasagip mo yung tao, pero ang totoo, mababawasan din yung buhay. At yun nga, yun nangyari. Pinapakita yung katotohanan sa oras. Kapag ibinigay mo yung oras mo para sagipin ng isang tao, ang totoo, nawalan ka ng oras. Kaya alam nyo, letter C, God cares about how we use time. Gusto ni Lord, tingnan niya. Saan mo ginagamit yung oras mo? Pero siyempre gusto kong balansehin sa inyo. No? Hindi lang to puro laging Bible. Baka isipin nyo, lagi na lang ba ako babasa ng Bible, lagi lang ako atin ng gawain, maganda yun. Pero, kamusta yung time mo sa kalusugan mo, sa family, ay, sa ministry, binabalanse. God intends for us to make the best possible use of our time. Gamitin natin ng maayos ang ating oras. Kasi pag lumipas yan, wala na. Hindi na natin mababalik. Ang nasayang na oras, nasayang din ang buhay. Ephesians 5:15-16, Sister Michelle. Sino bang advance? Ayan, Efeso 5:15-16 sabi dito, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Amen. Yun. Sabi yan, sa ibang translation, amplified, make the very most. Isa yun sa mga memory verse ko, redeeming the time. Gamitin natin ng maayos ang ating oras. We can redeem the time by our diligent use. Pagsusumikap sa paggamit ng oras na natitira sa atin. By our diligent use of the time we have left. Kasi yun nga nung naggagawa ng ating CCTV, opportunity. Sinabi sa akin ni Belok, nag-signal siya, love, yung kamay, siya muna. Sabi ko, Sunday na lang. Hindi, sabi niya, bahala ka. Pero may opportunity ka na eh. Kaya sabi ko, sayang naman. Sige, ngayon na po. Kahit ano pang religion ng mga tao na ito. Kasi taga Mindanao sila eh. Pero sinare ko pa rin. Because the days are evil. Hindi ko alam kung babalik pa sila o hindi. Pero purihin ang Diyos kasi bumalik. I did not miss the opportunity na ibinigay sa akin. Kaya may mga kaibigan kayong mamimit. Na-miss niyo ba yung opportunity i-share si Jesus? May mga reunion kayong inatinan? Na-miss niyo ba yung opportunity na magbahagi ng gospel? Redeem the time. Kapag ginagamit natin ng maayos ang ating oras, ang sabi ng Bible, we are living wise. Nagiging marunong tayo. Kita natin, Lord, tulungan niyo pa akong gamitin ang oras na nalalabi. Nung nagbabanding kami ng mga bata, merong, kasi sumasakit yung ulo ko. Na-atake na naman ako ng migraine. Sabi ko, EJ, masahin mo ako. So, pumikit ako, minamasahin niya yung ulo ko. 4 sila nandun, minamasahin nila lahat. Nakapikit ako, hindi ko alam. Tapos bigla akong kinis sa lips ng isa.
sabi ko, alam nyo, sabi ko sa kanila, meron akong na-attenan na wake service. Nakalimutan ko na kung kanino. Ang ginawa ng mga kamag-anak, binuksan yung kabao, tapos kinis nila yung patay. Sabi ko sa mga bata, pag si daddy nyo wala na, namatay na, nasa kabao ako, bubuksan nyo ba yung kabao para ikis ako? Anong sabi nila? Hindi oh, ayaw namin. Dumi-dumi nung dad eh. Patay na, sabi ko, wag na, patay na ako. Kaya sabi ko sa kanila, habang buhay ako, ikis nyo na ako. Kaya yung pinagkaguluhan nila ako, lalaki nyo na. So alam niyo mga kapatid, habang may pagkakataon, habang meron kayong chance, opportunity, gamitin nyo na. Gamitin nyo na yan. Mami Ading, pakibasa ang Proverbs 21 verse 5. Sister Novi, Proverbs 14:22. Sister Cheng, Proverbs 16 verse 3. Mami A, si Brother Huge, Mark 12 verse 30. Mark 12:30. Dalawa na lang po, letter A. Sige, Proverbs 21 verse 5. 21 verse 5, sabi dito, ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway, walang kahihinatnan. Thank you, Lord. Planning yan, no? Kailangan nagpa-planning tayo. So letter E, planning is a God-pleasing activity when done in deference to God's will. So ibig sabihin ng in deference to God's will, yung mga plano po natin ay talagang ayon, nakasang-ayon sa kalooban ng Diyos, nakapaloob sa kalooban ng ating Panginoon. Proverbs 14:22. Amen. Ang sabi po dito, ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Amen. Wow, kita niyo yung contrast, yung kasamaan tsaka mabuti. Proverbs 16 verse 3. Ibigay natin sa Diyos lahat ng ating gagawin. At siya ang magbibigay sa atin ng pagkatagumpay. So, napakahalaga po ng pagpaplano. Papanalangin natin ang mga plano natin kasi pagiging pong masipag yan. Tsaka alam nyo, pag nagpaplano tayo, ang sinasabi natin, Lord, hindi ko kaya to on the spot. So it gives us prayer and humility. It leads us na mag-pray, maging humble before God. Hindi po masama magplano. Napakaganda po niyan mga kapatid. Ano yan, pinag-iisipan mo, binibigyan mo ng oras di ba? At Panginoon ang mismo magbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Kaya sa ating mga gawain, bago tayo matulog, ano yung gagawin niyo bukas, ano yung gagawin niyo for this week. Kapag nagpaplano tayo, natutuwa ang Diyos. Kasi gusto natin maging productive, magamit natin yung oras natin na maayos. Kaya balik tayo sa mga notebook natin, ha? Sulat niyo po yung mga mahalaga. Especially yung talagang priority natin. And finally, last na letter F. Mark Mark 12:30. Welcome po. Sabi po rito, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Amen. So, isip, puso, kaluluwa. Mark chapter 12, verse 30. Sinasabi ng ating Panginoon, the greatest commandment, pinakamahalaga sa lahat. So, anong ibig sabihin? Buong puso, buong kaluluwa, buong isipan, buong lakas. Making God our priority, pagbibigay ng oras. Serving God, strength din yan, di ba? Thinking about God,
mind, your soul, everything is about the Lord. Naalala niyo yung bookshelf, di ba? Organization. Meron dung priority. Pero may mas maganda pa yon. Yung wheel wagon. Nasa gitna si Jesus sa lahat ng ating ginagawa. So dito, ang gusto ng ating Panginoon, no? Letter F, is God wants us to put Him first. Hindi naman ibig sabihin na babaliwalayin mo na ang lahat, kundi lahat ay nakasentro sa ating Panginoon Jesucristo. Lahat ng gagawin natin, lahat ng iisipin, lahat ng paplanuhin, lahat ng sisimulan, mga priorities natin, laging nasa gitna ang ating Panginoon. So bago po tayo mag-pray, yun lamang po, no? Mayroon lang tayo mga announcement para sa ating mga gawain sa simbahan ng Panginoon. Please take down, no, ang ating mga dates. Thank you, Lord, for the past 2 years. 2 taon ba, Mami Bel? Kasunod 2 GIP at Family Day. Tapos, yung mga previous during pandemic, Lotus Mall. Pandemic kasi Lotus Nakalas Mall. natin. Alam mo yun, yung lead, yung guidance, yung leading ng Lord, mga kapatid, di ba? Siyempre, may family day tayo. Nakakapag-adjust naman yung mga kapatid, di ba? Pandemic, tama, Lotus Mall. Oo, yeah. Pero iba din yung, yung postema eh. Yeah. Pero alam ko, inaangat din tayo nito. Hindi naman natin sinasabi na ang postema pang mga mababa lang di ba? Pero gusto niyo pa bang bumalik sa postema? Sige nga, sagot po. Gusto niyo pa rin ba doon? Magkano na postema ngayon? 100? 150? 150 po. Oh, grabe, 150. Kakaano nga nyo lang pala, no, Brother Jay? JB, nakapag-postema kayo? Opo, Pastor, parang piyesta. January. May event? 150. 150 Well, na rin pala, no? 150. Oo. Kasi parang napag-usapan, nagkakabiru-biruan. Biruan lang naman, pero parang gusto nyo totohanin. Magpo-postemo ulit tayo. Kaya nagpe-pray naman tayo kay Lord. Kasi ilang years na rin tayo nagpa-family day. Tapos, syempre, yung servants and family. Naalala nyo, saan tayo noon? Sa may Ternate. Kay Subic. Magkano binayaran natin? 300 300, no? head. Tapos, dahil nagkarikila pa tayo ng pinakagitna na malaking gazebo parang ganun. May bayad. So, parang 350 yata. Ayo. Tapos, naalala nyo, parang merong group na nag-rent sila ng Sino ba yun? Mami, kayo ba yun, Mami? Ito sinanda ni sa street ang postema. No. 150 ang overnight 100 tapos pag may family na Oh, thank you, Lord. So, we're praying na, Lord, lead mo naman kami in a way na creating new memories, moments together, celebrating the goodness of God. So, Lord, na syempre, budget-wise din, no? Tapos, hindi naman masyadong mabigat. Siyempre, alam naman natin, talagang financially, budget-wise, gusto rin natin, lahat makasama. At the same time, meron tayong bagong simbahan. Gusto rin natin yung mga ibang kapatiran na nandoon, maka-join. Kasi kung paano kayo ay sayang-saya, ako rin naman, masaya rin naman ako. Totoo yun. Yun, so what's up mga mino? It's me again, your Christian Fix Gear. Samahan nyo kami sa rigs namin yun. Ulit-ulitin natin. Kasi nga, saya, di ba?